Sa video na to, Kung ito yung steak na pipiliin namin, magkano abutin ito? This is 8,990. kakain tayo ng steak sa tatlong magkakaibang price points. Mula sa 99 pesos steak na may only rice at only gravy, Pwede ba maging masarap ang 99 pesos na steak? 1,500 ribeye steak na 1 kilo na agad. Mas grabe 1.5, naka-4 na subo na kami o 2. Pero parang di pa rin nabawasan. Di talaga, ang dami niyan sobra. Hanggang sa tumataginting na 9,000 peso Japanese Omi Wagyu steak sa BGC. Kung may steak ka na, May fries ka pa. may rice ka pa. Tatlong magkakaibang steak, tatlong magkakaibang price points. Tingnan natin kung ano pinakasulit sa kanila. Ready ka na ba? 7. Oh my God. Tura! Take me to the ruins. Kapag sinabing steak sa Pilipinas, panigurado isipin mo ay mahal, ay ang sosyal. Pero di naman kita masisisi. Dahil bilang isang ordinaryong mamamayan sa bansang to, hindi gaano laganap ang steak culture sa bansa. A steak is a thick cut of meat, usually beef sliced across the muscle fibers. Steaks come from the various parts of the cow, each with a distinct flavor and tenderness. Me and my steak partner are on a mission to eat some amazing steaks on 3 locations, on 3 different price points. Michelle, Oh, hello, Chewy! magandang umaga. Magandang umaga rin sa'yo. Meet Michelle, aka Foodie.itsph, a Manila-based food blogger. And she will be my steak partner for today at sasamahan niya akong busog ng iba't ibang steaks dito sa Metro. Michelle, para sa'yo, what makes a good steak? For me, a good steak, kailangan, syempre, good crust, Uy, good galing. seared crust, Galing, and oo. pag hiniwa mo, super tender. Kasi ganito yung konsepto na hindi naman porket mura, hindi masarap. Hindi naman porket mahal, automatic Oo, masarap. tama, Pero tingnan nga natin kung yung presyo ba nito, pasok sa quality niya. So Michelle, ready ka na bang kumain ng 3 steak sa isang araw? Of course! Alam mo, hinihintay natin. Tara! For our most affordable steak ay nandito tayo sa isang maliit na barangay sa Villamor, Pasay. At sa maingay at buhay na lugar na to ay matatagpuan ang humble yet famous steakhouse na kakainan natin ngayong umaga. Sir Rene, magandang umaga. Magandang umaga, sir. Sir, specifically nasan tayo ngayon? Sa Steak 99 Villamor, located Pasay City, Villamor. Welcome to Steak 99 Villamor, a small, fun, affordable steakhouse. Talaga namang babaguhin nilang pananaw mo sa steak. Dahil sabi ni Sir Rene na owner nito, nagsimula sila noong 2022 sa layunin na maghatid ng saya at sarap sa kanyang mga kapitbahay sa pamamagitan ng pagbebenta ng murang steak. Ano na mga binibenta nyo dito? Mayroon kaming porterhouse, Okay. T-bone, Oy, strip loin, Oy. liempo, chicken inasal. pero balita ko, may binibenta kayo ditong steak, tama ba? Yes, sir. Mostly, binibenta po namin dito is steak and worth 99 pesos. 89 pesos. Sobrang sulit. And unlimited rice po siya, unlimited gravy, and unlimited drink. Aba, tama, di kayo nagkakamali sa rinig nyo. Steak with only rice, only drinks, and only gravy. Eh kahit naman estudyante ka o wala kang pera at may napulot kang Manuel Rojas sa lapag, ay may enjoy mo ng steak nila. Kaso yung tanong ko dyan, pwede ba maging masarap ang 99 pesos na steak? Pinipila po to tuwing gabi, tanghali. Kapatunay na yung mga tao po talaga is madaming kumakain po. Ano niyo po na make sure na maganda pa rin yung quality ng steak na binibenta niyo? Lahat po ng meat namin is fresh. Lahat beef is fresh from the market, local. And then, nakakip po talaga siya sa freezer. And then, meron po kami sariling slicer. Opo. Sir, matanong ko lang gaano karaming steak yung nabibenta nyo kada araw? Siguro mga 10 kilo. 10 kilo? Opo, sa isang araw. Sa chicken, 200 kilos for 3 days. Sipin nyo po, sir, pag pumasok sila, gutom. Paglabas po nila sa halagang 99 pesos, sigurado busog talaga sila. Michelle, Opo. gutom ka na ba? Kanina pa ako nag-aantay. Excited ka naman kumain ng unang steak natin ngayong araw. Of course! Anyway, Sir Rene, maraming salamat. Excited na kami kumain ng steak mo Sige, dito sa Steak enjoy. 99, tama? Opo. Boom! Pare, heto na yung ating cheap steak ngayong araw. 99 pesos, Michelle. Anong masasabi mo sa mga pagkain na sarap natin? Ang masasabi ko is sobrang excited na akong ilamon to lahat. Simple lang pag-prepare ng steak nila. Pipili ka na ng steak part na gusto mo, paglalagay ng mantika sa isang sizzling plate, at saka ilalagay ang steak na napili mo, lulutuin, at babalik-balik na rin every few minutes. Hayaang halikan ng apoy ang each side ng karne para talagang maluto. Lalagyan ng spoonful of margarine,
then sa isang plato ay maglalagay ng mixed veggies and their java rice. Pagkatapos maluto ng steak, ay lalagyan ng finishing touch at bubuhusan ng homemade gravy nila na unlimited din. And this steak costs only 99 pesos. Unlimited rice, unlimited gravy, unlimited drinks. And unlimited tissue. Tissue. Dahil binigyan ako ni ate ng sabi niya, Sir, sabi nila, bago tayo mag-steak, mag-appetizer muna tayo. Masarap yung chicken inasal nila. Tapos, kuha ko dito, may balat na parte. Oh, nice. Kahit na salty, may inasal flavor. I mean, kung nakakain ka sa Bacolod, may konting ganong element. Lambot yung karne, juicy, smoky na konti. Hindi may konting crispy galing sa balat. Okay, punta na tayo sa pinunta natin dito, yung mga cheap steak natin. Ito yung T-bone. Sige, kuha ko dito. Okay, medyo, malambot siya. So, ito yung pinakaunang steak natin. Sa maraming kakain nating steak, ito yung first steak namin for today. Cheers! Una sa lahat, lasang-lasa ko yung margarine. May pagka-smoky siya. May sisil flavor nandun, malambot. Manipis lang pero malambot. Nalasahan ko talaga yung gravy, no? Yung gravy, malasa Yun yung nagpapa-elevate ng lasa. Ito yung Porterhouse. porterhouse. So yung porterhouse, dalawang side ng meat. Basically, same flavor profile naman yun. Sa gravy. Gravy, margarine. Pero ito nga mas malambot siya ng konti. Naalala ko nung college ako na medyo tipid kayo, pero gusto ko pa rin kumain ng matinding Medyo protina. in a Oo, way, kasi parang, Steak. sa akin nag-lunch kanina. Kami siomai rice. Kami Steak kami. McDonald's kami, steak. Wala. Pero 99 pesos. Tapos Sulit. only rice, only gravy, and only tissue. Next natin, ito yung Rib eye. rib eye. Okay, itong malaki-laki, no? Parang itong part na to, mas maraming karne. This time, alam mo, gusto ko lang samahan ng konting kanin. Kuha ng konting java rice, konting extra gravy. Yung mga karne nila, kahit sabi niya mura, minimake sure na kahit mura to, yung quality, hindi mo Nandun sasuffer. pa rin. Oo, na kahit mga estudyante kumakain, kakain ka ng steak na mura, pero sa same time, masarap pa rin. Sige, punta na tayo. Ito yung best seller daw nila sa karne. Strip loin. Strip loin. Damihan mo naman. So, you too, eh. Halo. Ito mas makapal yung karne. May konting nguya. Pero in all fairness, para sa akin, sulit siya sa 99. Sobra, Saan ba sobra. makakarating 99 mo ngayon? 99, pwede kang sumakay ng taxi, mga 5-minute drive. Di na nga 99 yun eh. So, matanong lang, Mm. ano yung favorite part mo dito? Ang pinaka-favorite mo? Alam mo, magandang tanong Ako medyo mixed feeling ako sa rib eye tsaka dito sa strip loin. Ako, mas favorite ko tong si porterhouse. Oo. Kasi? Kaya yung pinaka-malambot for me. Okay. So, when eating steak, gusto ko yung malambot. Galing. Alam mo, this is a very, very decent na steakhouse dito sa Villamor Airways. Indeed. Pero, una pa lang to. Unang steakhouse pa lang to sa episode na to. Ready ka ba pa sa ibang steak, Michelle? Yes, ready for the muscle mass. Uy, pinasok niya talaga yun. Kanina niya pa rin ready yun. Nasa Grab pa lang siya. Rin-ready niya na yung linya niyo. Anyway, Chora. Churro. She offered me some lace and she told me it would take me places. Now I can feel my face and I'm pretty sure she left some traces. Ate, unang tanong ko sa'yo, nasaan tayo ngayon? So, andito po tayo ngayon sa may Escobar Steakhouse, Mandala Park po. Para sa susunod na steak natin, ay dumayo kami ni Michelle sa Mandala Park, Shaw Boulevard. Dahil balita ko, may steakhouse daw dito na mukhang sosyalin, pero affordable. Ate, hulaan ko lang. Michelle, hulaan ko. Ang binibenta nyo dito is steak, tama ba? Yes po, exactly. sabi niya eh. Steak. Parang mali. Welcome to Escobar Steakhouse Mandala Park, a casual dining restaurant that specializes in affordable premium steak. They also have several branches sa buong Metro Manila. Talaga namang affordable dahil starting from 255 pesos ay pwede ka na magkaroon ng steak with rice. Pero bukod dyan, ang pinuntahan natin talaga dito ay mga steak platters nila na mas malulula ka sa dami kesa sa presyo nito. So, sa Escobar Steakhouse po, meron po kaming steaks. Nagbebenta po kami ng steaks. Pero, take note po, it's in affordable price po. We all know na ang steak is mahal po, tama po. Tama. But then, sa Escobar Steakhouse shop is affordable at kayang-kaya po ng ibang tao. We have grass-fed rib eye, which is one of our best seller. And we have also USDAs po. USDA T-bone, porterhouse, and rib eyes po. So, Ate Gladys, anong pinagkaiba nyo sa ibang steakhouse? Ang pinagkaiba po namin sa ibang steakhouse, maybe
since si Escobar po ay merong affordable price, masarap, Uy. of course. Oo. So, hindi po tayo mapapahiya to endorse to everyone po. Dito sa Escobar Steakhouse, Shaw. Yes po, Boulevard. Escobar. Ate, balita ko, meron kayong premium style steak. Pero halaga niya, 1,500 pesos lang. Yes sir, meron po. And it's 1 kilo na po sir. So, kayang-kaya po siya sir. Yes po. Parang for the muscle. For the muscle mass, Alam mo, steakhouse na natin to, pero may laman pa ba yung tiyan mo? May space pa. always for steak. Ang orderin namin ngayon ay ang grass-fed ribeye steak na 1 kilo na agad. It all started by adding salt and pepper sa ribeye natin on both sides. Then, the secret magical steak rub goes in. All of the beef goes to the hot griddle. Then lalagyan ng hindi kadamutan ng butter for extra fattiness and flavor. Babalik-balik na rin hanggang maluto ang mga ito. Pagkatapos hanguin, ay slice na ito into thick cut portions. Then lalagyan ng garlic oil for another flavor. This ribeye platter comes with sides and sauces na rin. And this 1 kilo grass-fed ribeye steak costs only 1,500 pesos. Okay, Michelle. Next steak natin, mid-price. Actually, alam mo, pwede nga siyang pasok sa affordable eh. Affordable technically. 1,500 yung steak natin ngayon. Nandito tayo sa Escobar Steakhouse dito sa Shaw Boulevard. Ayun. Specifically sa Shaw Boulevard. Pero bago lahat, mag-side quest muna tayo. Mamaya na yung pinaka-steak. May isang klase tayo ng karne dito. Meron tayong smoked Angus beef beef. belly. Grabe, alam mo, para siyang painting na ayaw mong galawin. Sobrang lambot niyo. Tingnan mo. Grabe, para siyang spring sa lambot. Ayun. Wait lang since affordable, sige, sabihin natin nasa 1 something. Tama, 1K plus lang din to. Ito yung sa'yo, isa sa'yo. Ay, wow, Oo, ganyan thank kalaki you, thank talaga. you. Full of that natural fat, that natural oil. Grabe, alam mo parang tissue na. Sobrang fatted, sobrang lambot. Hindi na to kailangan ng knife. Pwede mo nang biyakin gamit ang spoon mo, which is tama nga ako. Gusto ko makuha lahat sa isang kagat. So, kunin ko tong fatty part. Wow. Pansin mo ba sa labi mo? Parang medyo kumapal. May oil siya, yung natural fat niya. Yung natural oil niya. Ito na yung moisturizer natin for Oo, the day. ang sarap. Just a pure beef flavor na parang gumagapang sa dila mo eh. Ang lambot, Grabe. medyo smoky nga rin Pero siya. kahit nasabihin natin maraming mga belly, Oo. hindi siya, how do you say it? Hindi mo siya mapipil na parang nakaka-umay. Hindi. I mean, proper proportion nung karne, yung lean meat, at the same time yung taba nandun. Pero pinaka-magic lang dito, 1,000 pesos sa 1,000 plus pesos. Punta tayo dito sa ating truffle pasta. Ooh. Parang may extra parmesan. Michelle? Parmesan cheese. Parmesan cheese. Ang sarap. Wala na akong masabi. Okay. Oh, just like very creamy, buttery ng konti, and then yung truffle flavor nandun, medyo earthy ng konti. Oh, nice. Noodles malamot. Yung mushrooms din nagpapatulong. Hindi lang siya basta noodles, malasa lang din talaga. Hindi lang basta yung cream lang. Tapos parang ano yun, no? Alam mo, pansin ko nga yung steak, parang usually partner talaga truffle pasta, no? Kasi parang yung flavor nila nag-intertwine eh. Intertwine? Spell intertwine. Okay, punta na tayo sa pinaka-pinunta natin dito, yung kanilang 1,500 grass-fed rib eye. Michelle, tignan mo to. Look at this. Ibang klase, 1.5 lang to, 1 kilo na ng karne. And then may parang may extra garlic oil sa taas, dito sa gitna. Ano that ang lambot. Grabe. Ang laking kagat nun. Napasobra ako sa kuha. Pero una sa lahat, alam mo, yung herbs and spices yung nangingibabaw eh. Just like, very fatty, tender. May konting nguya ka ng konti, which is gusto mo sa steak. Kahit mga herbs and spices siya, lasang-lasa mo yung parang beefy flavor niya. Yung Yes, karne pa rin, yung hindi beefy nawawala. talaga. Oo. Beef. Alam mo, no, minsan nakakatuwa nga eh. Isipin mo dati, siguro 90s, early 2000s, pag sinabi mo, steakhouse, unang pasok sa isip mo. Mahal. Mahal, di ba? Pero ngayon, mapapamura ka sa mura. Like, 1,500 ganito na karami 1 kilo. Lalo na dito sa Escobar Shaw. Yes, sa Escobar shop. 1,500, may 1 kilo ka na steak. Sige, kuha tayo dito. Ayan, sige Dip natin dito sa barbecue sauce.
One dip only, ah. Alam ko malaking kagat to, pero isang subo na lang gagawin ko. Cheers! Siya lang. Okay, cheers. Alam mo yung naalala ko ditong sauce? A1? A1. Oh! Oh, grabe, teka lang. Doon nabigla ako sa parte na yun. Sobrang juicy. Kasi, mas marami siyang taba kaysa sa akin eh. Hindi ko alam anong nakuha ko. Pero alam mo maganda dito, medium rare order ko. So, nasanglas mo talaga yung baka. Alam mo, pagkakaiba nga ng grass-fed sa tawag dito, sa hindi grass-fed. Medyo mas mas lasa mo yung karne. Mas earthy ng konti yung flavor niya. Which is parang okay, nalalasaan ko. Pero grabe 1.5, naka-4 na subo na kami o 2. Pero parang di pa rin nabawasan. Hindi talaga. Ang dami niyan sobra. Wow, dito. Lagay natin. Oh, Uy, sarap niya. grabe yung garlic oil. Nakakita na ako ng ano. Mag-gym ka na Ng mamaya. clouds. Pakitaan mo sila ng calisthenics. Yung mga gantong klase pagkain. Once in your life, tikman mo. Once in your life? Oo. Once lang. Eh kasi Oo nga, tama nga naman. Tinama mo na ako. Oo. Dapat kung pwede. 1.5 lang naman eh. 1 kilo na. Sobrang sulit, diba? Kahit everyday. Pwede kang kumain dito sa Escobar Shaw. Masasabi ko kunyari may 1.5 ka, imbis igastos mo lang yun sa ibang pagkain na mas konti lang yung potahe. Ito 1 Ito kilo, na lang. mapapakain mo na yung pamilya mo, yung nanay mo, yung lola mo, yung lolo mo. Kahit sino, kahit kagalit mo, isama mo na dito. Eh pwede kayo makatikim ng premium quality steak. Anyway, Michelle, di pa tapos sa ating steak food tour. Meron pa tayo isang pupuntahan. Ready ka pa ba? Kakayanin para sa steak. Kakayanin para sa steak. For our main event, from Mandala Park, let's go to BGC. At nandito tayo ngayon sa very young yet very well celebrated na steakhouse. Hindi lang sa Metro, pero maging sa buong Pilipinas. Chef Mark, good afternoon. Hello, good afternoon. Chef Mark, unang tanong ko sa'yo, nasan Okay. tayo ngayon? So we're here at Steak and Fries in BGC, and you're not so traditional steakhouse. When you said na parang the not typical steakhouse, bakit? Kasi meron tayong tinatawag na Manila twist. So bukod sa showcase natin ng steaks, may kasama siyang house fries and our homemade signature steak rice. You heard it right. Basically, it's a complete meal. You will not only hit your protein, pero maging ang mga carbs mo, from the unique interiors and even the art. This steakhouse looks interesting and promising. But of course, yung quality ng steak nila is yung kanilang foundation. Pero saan nga ba nagsimula yung konsepto na i-partner ang steak sa fried rice and fries? Ano ba yan, sir? It's like a Filipino thing ba or inspired ba to sa America, European? Paano nyo na-come up to? Actually, yung kwento dyan, yung owner namin, meron siyang mga tita that would travel to New York. And then they would go to these famous steakhouses that doesn't serve any rice. Kaya ang ginagawa nila, being mga Pinoy, syempre gusto natin may rice. So ang ginawa nila, meron silang mga Tupperware. Isi-sneak Tupperware? Yes. Sa New York, may dala silang Tupperware. Meron yun. Nagagawa ng paraan yan. Kung sabing Orocan yung brand pa rin na ininuan. Lock and lock naman. Parang siyang personal story pala. Yes. Personal experience. Personal experience siya. Ay, naku, steakhouse na to. Masarap sana eh, kaso walang kanin. Okay, so Chef Mark, usually, sino yung mga kumakain dito? Yung mga may pera lang ba? Meron tayong kasing misconception with steaks being medyo intimidating nga kasi siya. So what we're trying to do is push na sa mga first-timers na gusto mag-steak, mas approachable to. But we're trying to change that. So meron kaming sulit factor dito. Refillable yung rice namin, saka yung fries. That's the main takeaway of this restaurant, the sulit factor. Located ang Steak and Fries sa very flamboyant food scene sa BGC. A lot of steakhouses provide high-quality premium steaks to their customers. But this resto is very different. Because starting from 3,550, you can have a 350-gram SNF sirloin steak with the rice and fries that is one-time refillable. Pero chef, medyo, actually, kanina ko pa tinitignan, hindi ko matiis eh. Okay. Ano tong nasa harap natin ngayon? Well, ito yung highest grade of steak natin. So, this is our Omi A5 Wagyu. Okay. So, it's comes from Japan. Tapos, we carry the
one of the oldest, pag sinabing Omi kasi, it's one of the oldest brands in Japan. Omi Wagyu is a type of Japanese Wagyu beef that originated in Shiga Prefecture, Japan. It's considered one of the top 3 brands of Wagyu, along with the Kobe beef and Matsusaka Wagyu, which is nakain natin sa Osaka last time. A5 grading represents the highest quality of the most marbling. Kaya siya nagmamahal dahil sa combination ng high quality genetics, yung very meticulous na pagpapaalaga at pagpapakain sa mga cattles. And of course, yung scarcity nito na hindi mo basta-basta mahanap yung gantong klaseng karne dahil sobrang hirap nitong alagaan at i-breed. Kung ito yung steak na pipiliin namin na partner nung fries tsaka nung fried rice namin, magkano abutin ito? This is 8,990. Almost 9,000 pesos. Pero for an A5 Wagyu, Sulit siya talaga. Michelle, tingin mo ito ba orderin natin? yes, we have to. Oo, kasi ikaw naman magbabayad eh. Kaya, anyway, Chef, maraming salamat. Thank you, so thank much. you. Ready ka na makainin to? G. Tara. Chef Mark prepared 2 kinds of Wagyus for today. Besides the Omi Wagyu, we'll also cook their American Wagyu. It starts by putting the high-grade A5 Omi Wagyu on a hot sizzling pan. After 30 seconds, cook the other side naman. We are targeting a perfect medium cooked steak. Then, Chef Mark adds a homemade steak and fries butter. And let the Wagyu kiss the fire and butter and make a good romance. After maluto, let it sit for a while and i-slice na into thick cut portions. And on a blank plate, a generous 1 cup of SNF fries will be added. At syempre, yung kanilang signature crispy fries. Extra Wagyu fats on the side will be added. And boom, the Wagyu meat was placed. At teka, may extra steak cubes pa na ilalagay sa taas ng kanin. We have 2 kinds of Wagyu sa lamesa namin. The American Wagyu steak and fries that cost 8,550 pesos. And the most expensive steak for today, the A5 Japanese Omi Wagyu steak and fries that cost 8,990 pesos or almost 9,000 pesos. Michelle, nandito na tayo sa endpoint ng ating food tour ngayong araw. Isipin mo, from Villamar Air Base, cheap steak, papunta sa Shaw Boulevard, sa Escobar Shaw Boulevard, yung ating mid-range price steak hanggang dito sa steak and fries sa BGC. We've come a long way para Really dito long way. sa Wagyu na to. Nagaling. Almost 9,000 peso yung pinakakarne dito. Anong masasabi mo visually? Sobrang sarap niya tingnan. Alam mo yung isang tingin pa lang, alam mo nang sobrang solid niya. Di mo na kailangan tikman, alam mo na. Anyway, gusto ko muna tikman yung pinaka-carbs nila. So ito, makikita mo, meron yung mga chunks pa ng Wagyu o ng steak. Di ko alam kung Wagyu to or steak ha. Basta may chunk siya ng pinaka-steak tapos yung pinaka-rice niya. Sige, tikman muna natin. Sarap. Grabe. Kasama ba to sa ano natin, sa steak? Parang, ang sarap, ibe. I mean, the rice, it's super moist, malambot. And then, lasang-lasa ko yung soy sauce, yung Kikoman. Yes. Then in that chunks, bursting flavors ng small cubes ng pinaka-steak. Ang taba. Ang oily rin ng kanin. Ang sarap. Actually, mukha siyang oily pero pag kinain mo, sakto lang. Exactly. Sarap. Dito pa lang masarap na yung steak. Paano pa yung mismong steak? Nagpaparinig ka. Parang gusto mo nung tikman to. Ito, dalawang klase to. Itong nasa plato ko, ito yung American Wagyu. Tikman mo natin yung American Wagyu. Sige. Uy. Grabe. Excited na ako. Dali, hatiin mo Excited na. Oh, nice. Ang lambot. Ayun, gusto ko sa steak eh. Ayun, Medyo oh. mapula-pula pa. Kuha ka nung gusto mo. Sige, kunin mo na yan. Yung, thank you. Ang init pa. All of that fat, juices dripping. Oh, nice. Alam mo, ito American style Wagyu. Ito talaga sobrang beefy, sobrang meaty. May konting texture ng fat. I mean, pero compared sa Japanese Wagyu, parang ito mas makarne talaga. At the same time, yung lutong, may lutong sa gilid, nalasahan mo yun. Yun yung magandang seared crust, yung sinasabi ko kanina, di Oo. ba? Tapos, lasang-lasa ko rin yung butter, na homemade butter na ginawa nila. Ang sarap. Ang sarap. Purong-purong karne. Sarap na. Try ko nga, ano mong feeling pag may fries? Uy, Hop. sarap. Light, crispy. I mean, kung gusto mo sa fries. Oo. Steak Gusto cut mo ba isa siguro pa? ang gamit. Ay, try natin yung sauce, Michelle. Ah, Ako, siguro try ko na chimichurri. chimichurri ka. Oo. Sige, akin si peppercorn. Sige, lagi. Ang sarap ng pagka-peppercorn sauce nito, I swear. Chimichurri natin. Sarap lang din.
texture niya parang oil eh. Pero same time, medyo may herbal flavor siya na parang kala mo kumakain ka ng garlic pero hindi. Minty grainy na parang oil na parang butter na parang gano'n. Pero sarap. So paano yun, Michelle? Pag naubos natin to, refillable pa? Oo. Busog-busog. Busog-busog talaga dito. Kaya natin tong signature onion rings nila. Okay, kakaiba no? Ano sabi mo parang lotus? Parang flower na lotus. Yup, Diba? tapos dip natin sa sauce. Si Dad's basketball sauce daw. Yup. Sarap ng butter niya. Hindi ganun makapal pero malasa. Parang may spices o marination. And yung sauce natin, ano describe yung sauce? Parang mayonnaise na Mayonnaise. mas pinaganda. Oo. Moment of truth. Ay, bago tayo pumunta dyan, Michelle. Meron na rin tayo dito eh. Sige. Ay! Ito literal cheers. Cheers. Oh yeah. Oh my God. Cherry on top, sabi nga ni Beanie. Tama. Okay, punta na tayo sa main event natin. Ito yung almost 9,000 peso. Japanese Wagyu. Omi Wagyu. Oo, Medyo dito malaki. sa gitna. Ito na lang, sige. Walang sauce muna, ha? Walang sauce muna, syempre. Wala, pare. Ito, nice. literal, nagdidrip pa nga. Oo, parang nilagyan siya ng extra juices eh. O extra fat, parang gano'n, parang sauce na fat. Okay, Pops, kakainin na namin ng 9,000 peso Japanese Omi Wagyu dito sa BGC. Michelle, cheers. Tara. Tara. Grabe. Oh my God. Grabe. Heaven. Oh my God, heaven talaga. Grabe yung taba. Parang siyang cream, parang siyang butter, na iba yung marbling talaga. Parang siyang may strands ng layer ng fat na unti-unti natutunaw sa bibig mo. And then yung extra fattiness, extra beefy flavor. Ang sarap nun. Ang sarap. Oh my God, ang sarap nun. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Wala naman sasabi yun yan. Sobrang sarap. Oh, nice. Nakakatikim naman ng Matsusaka beef o Matsusaka Wagyu sa Japan. Pero yung hindi A5 yun. Iba pala talaga pag A5. Hindi lang siya number. Michelle, alam mo, hindi ko alam kung napapansin mo. Ano? Yes. Nakita mo yung gilid. May fries? Ayan, oo, napansin Alam mo ko kung ano nga. yan? Yan yung mga bits and pieces Extra fat. for this. Nagaling dito. Iba yan. Ito karne. This one, nasa kanin karne. Ito, extra fat yan. Sarap din. Sarap ng crunch. Oh, that's just amazingly good. Ito yung mga kainin na parang, bakit ako nagbablog? Dapat wala ng camera. Enjoyin mo Enjoy na lang na lang. parang, diba? Huwag na tayo mag-usap dalawa. Oo, kain. Focus na lang tayo sa pagkain natin. Huwag ka muna mag-isip ng problema mo kung iniwan ka na ex mo, kung naghahanap ka ng boyfriend, girlfriend, kalimutan mo muna lahat yun. Yan. Pagkain muna. Mag-focus ka muna sa Wagyu na to. Visual pa lang yun, visually. Kanina makikita mo, hindi pa luto to, makikita mo gano'ng karaming marbling yung pinaka-Wagyu natin. Yung strands ng taba, yung strands ng pinaka-karne. Yes. Ang sarap. Tapos pansin mo, sa Japanese Wagyu, meron siyang natural like umami flavor kahit walang asin. Oo, meron. Malasa na talaga siya. Yun yung pinaka-significant na distinction talaga sa A5 Japanese Wagyu. Meron siyang sariling umami, beefy, Flavor, no? fatty flavor. Ikaw naman, nagkakaroon ng more vocabulary. Ako naman nawawalan. Ay, ang galing. Oh, cheers. Alam mo, nakakatulong din yung ambience eh. Ang relaxing. At the same time, parang kang casual dining na pwede rin papuntang fine dining. Tapos very laid back. Oo. Very laid Sabi back. nila wala daw dress code. Wala. Ito yung kasi ibang steakhouse, kailangan naka long sleeves ka. Ako, kita mo. Ito, okay lang. Naka Uniqlo, ano lang ako, polo shirt. Ay, ako rin, Since Uniqlo to. 2018, ikaw. Uniqlo rin to. Diba? Pero pwede ka pa rin kumain ng kalidad na Japanese Wagyu dito sa Steak and Fries. And speaking of Steak and Fries, yun nga, hindi lang yung steak. Mabubusog ka, may fries, may kanin. Di katulad sa ibang steakhouse na kailangan mo pa umorder ng separate. Ito, sa isang plato mo, may steak ka na. May fries ka pa. May rice ka pa. Refillable pa. Refillable One ko nga. time. Refillable ba? Michelle, Ano? gagawa ko ng Monster Bite. Lagyan ko ng sauce na gusto ko. Siguro tikman ko tong special sauce nila. Kuha ng rice na may extra karne. And itatoppingan ko yan ng French fry. Kasi isa lang. Michelle, maraming salamat. It's been a fun steak journey ngayong araw. Ito yung pinakamaraming steak na nakain ko sa isang araw. Thank you rin, Chumi. 감사합니다. 감사합니다. Ay, sheshe. Sheshe. Sheshe ni? Sheshe ni.
Okay, Pops, tapos na natin gawin yung cheap versus expensive steak ngayong araw. Michelle, kamusta? Grabe, ang dami natin kinain. Sobrang ganda ng experience. Sagad na tayo sa protina. Pero ang tanong ko dyan, gusto natin i-breakdown ngayong araw, ano yung favorite steak mo? Well, no doubt yung last natin, si steak and fries. I mean, hindi kita masisisi. Ako, i-breakdown ko muna. Yung unang steak natin, ito yung steak na medyo nostalgic. Kung medyo gipit ka, wala ka ganong pera, pero gusto pa rin kumain ng karne. Kasi sabi ko sa'yo, busog na busog ka doon. Pangalawa, yung mid-range steak. Actually, pwede nga para siyang pasok sa affordable. Meron kang 1 kg na ribeye, tapos 1,500 lang. Pero feel ko obvious naman. Alam mo ito nga minsan kasi pwede namang mahal yung pagkain, pero hindi siya sulit. Pero ito, medyo pricey siya. Almost 9,000 pesos. For that quality, busog ka na rin. Sobra. I mean, okay, pricey siya, masarap, quality, pero higit sa lahat, sulit na sulit. Ay mga Didi, so ako nga pala si @foodie.eatsph. Foodie with an EE, hindi IE. Okay, pare, maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy, kasama si Michelle ng Foodie.eatsph with an EE. With an EE. Nagsasabi, stay safe, it's a good night, and good bye. Bam! Pero in all fairness, para sa akin sobrang sulit niya for 99. Sobra. Sorry. Anong pagkakaiba ng Escobar Steakhouse sa ibang... Mali, pwede ulit. Bawal. Ganda ng steakhouse kasi ulit. So, anong pinagka... Na to. Palitan, Carter, palitan mo. Tinama na ako. Pwede, okay lang, Carlo. Pwede, Carlo. Gusto mo chewy. Pwede rin kahit ano. Pogi, pwede rin. Sige, Yan. pogi. Yan, oo. Ang pangit pakinggan, pero sige. Grabe ka! Hindi! Okay, ito pakinggan na pogi ako.